about me. Don't be shy. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, samahan nyo akong i-spend ang Mid-Autumn Festival. 4 AM pa lang, gumising na kami ng asawa ko para mag-prepare kasi kailangan naming bumiyahe papunta sa Nanjing. Ngayong araw kasi yung appointment ng follow-up check-up ko sa aking OB. Last 6 weeks ago kasi ay naoperahan ako, laparoscopic surgery kasi merong adhesion sa left uterus ko. Papunta kami ngayon sa Wuhu Railway Station kasi doon kami sasakay ng tren papunta sa Nanjing. Sobrang na-enjoy ko yung view dito sa dinadaanan natin. Malamig yung simoy ng hangin at mabango yung paligid kasi meron ditong flower tree na kung tawagin nila ay Kuei Hua or cinnamon flower. Halos lahat ng kalsada and communities dito sa Wuhu meron itong flower na to. Kaya parang literal na merong perfume sa paligid namin dito. At eto na nga, malapit na tayo sa railway station. Pagka-park namin ng e-bike, halos tumatakbo na kami papasok sa station kasi konting oras na lang at aalis na yung train namin. 25 to 30 minutes away lang naman kami dito sa station, pero ewan ko ba, sa tuwing umaalis kami at kailangan namin pumunta dito, para kaming naghahabol ng oras, although maaga naman kaming nagpe-prepare. Pero okay lang kasi never pa naman kaming naiwan ng train. So after namin mag-check-in at frisking dun sa baba, pumunta na kami dun sa gate na papasukan namin para sa sasakyan naming train. Saktong-sakto nga lang yung dating namin kasi parang mga 1 minute lang kaming nag-intay sa pila and then pinapasok na rin nila sa gate yung mga pasahero. By the way, itong sinakyan namin ay ordinary train lang so hindi siya ganong kabilis. Yung biyahe namin is almost 3 hours papunta lang sa Nanjing. Meron namang choice kung gusto mong sumakay sa fast train, doble lang yung pamasahe kumpara dito sa ordinary train. Habang nasa biyahe kami, yung asawa ko natutulog lang. Ako naman, syempre nagvi-video and then nakikinig din ako ng mga story sa Book FM. Pampalipas lang ng oras. And after almost 3 hours, nakarating na nga kami sa Nanjing Railway Station. Kung makikita nyo dito sa video ay sobrang dami ng mga tao dito sa station. Kasi holiday nga ngayon and then yung mga tao ay umuwi sa mga probinsya nila. Hanggang October 1 kasi yung holiday dito sa China. Pagkababa namin ng train ay nag-exit na rin kami at hinanap kung saan yung bus terminal. Habang naglalakad nga kami ay nakita namin tong guide ng mga bus terminals kung saan ka pupunta, yung lugar and then kung anong bus number yung sasakyan mo. Paglabas namin ng mismong station ay nakita namin itong magandang view dito. Although lagi ko naman itong nakikita kapag pumupunta ako ng Nanjing. Pero ngayon extraordinary yung ganda kasi merong flag dahil sa October 1 ay national holiday. Few steps away lang naman yung bus stop dito sa railway station kaya mabilis lang din namin siyang nakita at napuntahan. By the way, ang ginagamit namin pambayad sa bus is Alipay. So mag-i-scan ka lang ng QR code dyan. And this is us on the way to the hospital. 4 stops lang mula sa Nanjing Railway Station papunta dun sa hospital. Kaya mabilis lang yung biyahe. After 4 stops ay bumaba na kami sa bus pero kailangan pa namin maglakad ng konti kasi hindi mismo sa tapat ng hospital na pinupuntahan namin tumitigil yung bus dito. So meron siyang certain na bus stop kung saan pwede kang sumakay at bumaba. So pagpasok namin sa hospital ay sinabi lang ng asawa ko yung Chinese name ko sa kanila para sa appointment at pinapunta na nila kami sa second floor. After ng consultation sa OB ko at yung basic check-up ay pumunta na kami sa operating room kasi kailangan ko ng tube intubation fluid para ma-check kung talagang wala ng adhesion sa uterus ko. 30 minutes lang yung tinagal ko sa operating room and then under anesthesia din ako kaya tulog ako that time. After nun ay nag-recover lang saglit gamit yung mga machines nila for 40 minutes and then sinundo na rin kami ng mga in-laws ko. And now we are on our way back to Wuhu. So doon na namin isi-spend yung the rest ng araw. By the way, ang kasama namin is yung father-in-law ko at saka yung brother-in-law ko. Hindi namin kasama yung mother-in-law ko kasi nasa probinsya siya, nasa Gansu. Habang on the way kami papunta sa Wuhu, nagkukwentuhan lang silang mag-aama. And then pagdating namin sa bahay ay nagpahinga lang kami ng konti and then din-wrap off yung mga dala naming gamit ng asawa ko. At saka naman kami lumabas para mag-dinner. So doon kami pupunta sa lagi namin pinupuntahan ng asawa ko kapag lumalabas kami.
So, nandito na tayo sa Hawaii Plaza. Lagi ako nandito, kasama ko man or hindi yung asawa ko. Madalas nandito ako, nag-shopping or gumagala, naglalakad lang, ganyan. Window shopping, lahat-lahat na. So, dito kami sa Suning Mall, pupunta para mag-hotpot. Habang paakit kami dun sa restaurant na pupuntahan namin, nakita namin tong mga nagsasayaw sa ibaba ng mall. So, ang restaurant na pinuntahan namin ay sa Chwanjong Yufu Hotpot. Kumain na rin kami dito before ng asawa ko and sobrang nagustuhan ko talaga yung hotpot dito. Kaya sabi ko, dito na lang kami bumalik. After namin mag-dinner ay pumunta naman kami sa Yangtze River para maglakad-lakad. Favorite ko rin talaga pumunta dito, lalo na kapag gabi kasi sobrang ganda ng mga ilaw. At dahil nga holiday ngayon, marami ring tao ngayong araw dito. Bukod sa pagsa-sightseeing, marami ding mga activities na pwedeng gawin dito. Meron ditong public karaoke, merong mga games, meron din bilihan ng mga souvenirs and flowers. And of course, maraming bilihan ng mga street foods dito. At ang kuya ay nagbabata-bataan kaya naglaro ng baril-barilan. Nanalo naman siya ng plushie tapos binigay niya sa akin. Ang cute! So after maglaro ng kuya ay naglakad-lakad na ulit kami at nanood din ng mga kumakanta sa public karaoke. At ang asawa ko nga ay pinipilit na naman akong kumanta. 2 beses ko nang nasubukang kumanta dito, kasama ko siya nung both times, pero hindi ko talaga kaya. Although okay naman akong kumanta, pero pag public kasi kinakabahan ako ng sobra, kaya yung boses ko nagpuputol-putol. Kaya sabi ko sa kanya, ayoko talaga, lalo akong nahihiya kasi nandyan yung mga in-laws ko. Kaya ang ending ay hindi niya rin ako napilit. Habang naglalakad kami ay nakakita kami ng water fountain play kaya pumunta kami doon. Pero pag akyat namin sa taas biglang natapos na. So dismayado ang mga person. Tingnan nyo naman kung gaano karami yung tao dito that time. Kasi nga holiday, mga walang pasok ang mga tao, walang trabaho. Kaya gusto rin nilang maggala at lumabas. Pag weekdays dito sa Yangtze River, wala masyadong mga tao, mga ilan-ilan lang. Pero ngayon dahil nga holiday, so ayan, sobrang daming tao dito. Yung mga public karaoke dito ay kanya-kanya sila ng setup. So iba-iba ang kanilang mga pakulo. Merong nagbibigay ng mga gift, flower after mo kumanta, kung paano nila ma-attract yung mga customers. So mga bandang 9 o'clock na nito at napagdesisyonan namin na umuwi na kasi babalik pa ng Nanjing si Papa at Kuya. At dito na nagtatapos ang ating vlog. I hope to see you on the next one. Please don't forget to like, share, and subscribe. 再见!